pop culture naman, gano'n naman yan eh. Oh, yan. The more na magulo, mas masaya. Picture para sa reporting. Oh, what's up? Alright, Ay, abulin mo na lang, Diyos. Basta, yung may hawak lang na mic. Alam mo. Alright, Philippine Standard Time, Metro Manila. It is now 45 minutes after 11 o'clock, and you're still locked in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio, and welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Kasama niyo pa rin po, syempre, yours truly, your countdown master. Ako po si Diego Bandido, and right about now, ladies and gentlemen, meron po tayong makakasama sa ating Love Lounge. At syempre, hindi na po natin patatagalin to. Kanina pa po maraming ihing-ihi na marinig. At syempre, mapanood po tayo sa Facebook Live over our 4 million followers sa Love Radio Manila. Without further ado, ladies and gentlemen, let's all welcome the crew! Outside Mafia! Hey, what's up? Ayan. Kamusta? Pakilala mo na isa-isa. Okay. Kami nga pala ang Outside Mafia. Ako si Costa Cashman. Kasama ko nga mga group. Outside Mafia. Yes. Ulitin natin. Okay. Start with you, bro. Ako nga pala si Costa Cashman ng Outside Mafia. Ako naman si J-Exclusive ng Outside Mafia. Madman Stan outside. Kasama namin ng mga trauma namin. Ayan. Ay, yung iba po, mananawagan lang po talaga sila. Anyway guys, welcome sa ating Love Lounge, sa Love Radio Top 10 Countdown. Well, first, congratulations sa inyo kasi ngayong week, medyo pumasok kayo, biglang sinira nyo talaga yung pintuan ng countdown namin. Biglang number 9, pasok na pasok agad. Yes, sir. Ayan. So, bilang uncle, bilang tito. Siyempre, I mean to rap din, parang nahihiligan ko rin na music na pakinggan yan. Siyempre, yung mga pinapakinggan ko dati, mga OGs na, yung mga uncle na rin din. Pero sa inyo, with your brand of music ngayon, ano ba yung pinaka-influence ng grupo? Paano nagsimula? Yung mga bagong artist lang rin na galing sa ibang bansa, parang doon kami nakakakuha ng mga inspo namin. Tapos sabay parang nilalagyan na lang namin ng sariling sauce. Ganun. Tapos nagsimula kami, parang magtutropa lang din. Trip-trip lang nung una. Hanggang sa, ayun, parang nagkakaroon na siya ng gumagana na pa. Parang ganun. So, ito, curious ako dito, paano nagsimula? Saan kayo nagsimula? Nagsimula talaga kami, una, dalawa kami ni G. Si G, nakakulay blue. Tapos, mag-classmate kasi sila ni Slime, magkababata talaga sila. Tapos, ayun, nag-i-skate sila. Nagra-rap kami ni G, parang nagtatrabaho siya sa isang bar na malapit kila Slime. Yung pinagtatrabaho niyo bang bar, wala bang tubo yun? Wala. Hindi, kinikluro natin. Wala. Ayun. So, parang nadadaanan siya ni Slime. Tapos sabay parang nagkayayaan sila gumawa. Hanggang ako kasi nagre-record ako. Parang ako nagre-record sa kanila. So, you produce your, Yes. Tapos, ayun, ang nangyari, parang niyaya ni G si Slime pumunta sa amin para mag-record. Tapos nung nag-record sila, kulang ng isang verse, pumasok ako. Tapos doon na nagsimula doon na si story. Wow, galing. Oo nga, sobra nga kasi kagabi habang I've been watching some of your videos sa YouTube. Sabi ko talagang ang daming ihing-ihi sa inyo. Yes, sir. Kahit yung mga girls So far, yung kasikatan nyo ngayon, so far yung mga nakita ninyong mga problema ba or hindrances so far sa narating ng grupo ngayon? Para sa akin, parang masaya na mahirap siya. Kasi maraming magbabago eh. Lalo na galing kami sa ghetto, parang gano'n. Hindi kami sanay sa maraming tao na maraming lumalapit sa amin na magpapicture. Lalo yung iba, pag magpapicture sila, titignan ka lang nila, hindi ka nila lalapitan, parang nahihiya sila. Tapos may mga maangas na mukha na titignan ka lang, tapos gusto lang pala magpa-picture. So parang, syempre kami... Isa sa mga vlog niyo, nakita ko nga yung mga... tawag dito nagpa-picture sa inyo, mga criminology students. Parang nakakaaning sa amin kasi galing kaming kalsada. Parang, ako, instinct ng galing kalsada na bata, parang pag tinignan mo siya ng masama, parang may tension na agad sa inyong dalawa. So parang, para sa amin natatanggap. Ito for context sa mga nakikinig sa atin ngayon, kay Manong Driver, pag sinabi nating ghetto,
pwedeng sila naman, Oo. explain nyo. Pag sinabi natin ghetto, ano bang ibig sabihin nun sa terminology nating mga... Kumbaga parang hindi lumaki sa sarap buhay talaga. Parang isang kahit isang toka, parang gano'n. Mhm. So, kumbaga mga hindi pinalad, parang gano'n. Gano'n na lugar, ghetto, magulo. Kaya nagkakaroon ng magagandang tatak talaga yung mga liriko ninyo. Ano? It's because you've been there dun sa ilalim eh. So, madaling salita, galing kami yung squatter. Yun. Exactly. Kahit ako din, hindi ko rin na, pinagmamayabang ko rin din na ang tatay ko ay driver ng basurahan ng truck. At ang laruan ko dati is yung mga napupulot na mga sira sa basurahan ng truck. Kasi those are things, yun yung mga bagay-bagay na isi-share natin. Doon tayo nakakakuha ng magagandang mga aral na ibabato ngayon. Ngayon nga, sabi nyo is medyo nag-iba na yung lifestyle. So, paano nyo na cope up tong yung lifestyle na to ngayon? Kailangan mag-adjust talaga kasi wala akong magagawa eh. Kumbaga, unang-una pinili namin kung nasan kami ngayon. Mhm. So, wala kami magagawa kundi mag-adjust talaga kami sa mga tao, sa mga mangyayari at sa mga nangyayari. Mhm. Yan, nag-adjust lang kami. Ganun. Pero ngayon, okay naman na Nakaka-adjust na. Nakaka-adjust na po. Mga dati parang exhausted kami, ganun. Mhm. So, nakaka-stress siya, no? Kasi, parang dati pag sa ghetto ka, parang wala lang, magkakatropa lang lahat, walang hindi uso yun. Pre, picture yung naglalakad ka. Yan. Di ba? So, parang medyo sa inyo. So, now, gusto ko malaman, bakit yung pangalan ng grupo is Outside Mafia? Papasagot ko naman sa kanila. Ano nagsimula yun? Meron kasi kaming kaibigan. Pero pwede mo sabihin pa. Pwede. Pwede nga hindi. Shoutout kay Shoutout Toti, kay shoutout kay kay Toti. Siya talaga naka-discover ng salitang outside. Kasi meron kaming tambahin sa kabilang street. Bokobo, street. Tawag siya. Dito sa Malate. Di ba? Malate. Bokobo. Daming bar dyan, di ba? So sabi kaya niya isang ba? beses, isang gabi sabi, tara tambay naman tayo sa outside. Kaya kami ngayon na-curious kami, outside? Okay, pero sa side, parang gano'n. Okay. So doon na nabuo yung outside. Kaya pala Oroso side. Tapos Mafia, nanggaling siya sa, namin, inspo namin na group, Mhm. international artist sa shore. So, Kaya naging Outside Mafia. Okay, now ngayon, pag-usapan naman natin, medyo alam na ng halos lahat na nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa Facebook Live, yung kwento, paano nagsimula, from mula sa ilalim talaga, then you make your way. Parang ginawa niyo sa countdown, talagang binasag niyo yung pintuan, biglang pumasok kayo. Ngayon, let's talk about the song, yung Get Low. Pwede niyo bang i-explain sa amin what's the song all about? Tungkol siya sa At sino pala mo muna nagsulat nun? Ako nagsulat nung hook. Mhm. Una talaga, nabuo yung Get Low, idea lang talaga siya kasi parang ang gusto kong gawin, yung mga 2000s na music, ibabalik ko siya, pero modern na yung tunog niya. Mhm. Parang ganun. Ngayon, nagbigay ako sa producer namin ng idea kay Burger dito. Burger. Ngayon, sabi ko sa kanya, gusto ko ng ganitong bounce, ganitong tunog, ganito, ganyan. Ngayon, yung ginawa niya, nung naririnig ko na yung beat, unang nagawa namin yung mga verse, tapos sinulat ko yung hook. So, parang habang pinapakinggan ko siya, naririnig ko talaga yung boses ng babae. Mhm. Ngayon, may pinakanta kaming babae. Tapos, nung narinig namin yung hook, wala na, yun na, parang yung banger to. Ayun. Nung nire-record namin yun, parang naalala ko lahat kami sa studio, pumupos kami, gano'n, Wow. tuwa kami. Gano'n. Oo nga, cool nga yung cool talaga yung tunog, kaya hindi naman nakapagtataka na maraming nagustuhan, nagkagusto ng mga, syempre, especially sa mga kabataan. Okay, so may mga gusto kayong pasalamatan, people na who help you out along the way, paano nagsimula yung grupo? It's time to do the shout out. Maraming salamat sa lahat ng tumulong. Hindi ko naman mababanggit isa-isa, baka magselos sa iba eh. Nakalimutan natin yung iba. Pero maraming salamat sa lahat ng tumulong sa amin, lalo sa pamilya namin, sa mga gusto pang tumulong yun. Maraming salamat na agad. shoutout sa Uncensored Gallery. Sensor, Director namin kay Mac Dave. Sir, kay Boss Rads, Slick Barbers. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. Ayan, ako, okay, kay Burger. Ayan, Burger. Bakit Burger, bro? Actually, parang nung siya, nickname ko siya dati nung childhood. Basta nickname ko siya dati. Tapos parang ginawa ko na lang siyang stage name kasi yun na yung tawag ng mga tao sa akin. Okay. So,
So, nung how's the experience, collaborating with this group, with this guys? Iba yung chemistry namin, iba yung chemistry namin kasi alam nila yung ginagawa. Tapos isa pa, parang same kami, taste, tapos magkakaedad. So, parang as a producer, parang hindi ka nahihirapan, parang nagpapasal ka na lang kasi buo na, parang pinagdudugtong-dugtong. Actually nga, siya nga yung pinaka, talaga yung nagsasuggest sa akin. So ako, parang, yung sauce ko, parang, collaboration na lang talaga. So, parang fluid na lang, you have the right pieces na lang talaga na, talagang pagtatagpiin mo na lang. Oh, actually, wala nga kaming studio session kumbaga, muchat na siya sa akin na gawin mo to. Sabihin ko rin, gusto kong tunog sa kanya, ganito yung vibe, ganito, ganyan. Nagigets mo na kagad din. Yun yung sinasabi natin, talagang fluid yung mas maganda So, well, I just give you the opportunity ngayon na to do the shoutout, mga pasalamatan ninyo, your sponsors or whatever. Go, push! Yeah, maraming salamat sa lahat. Shoutouts kay Dala, yun lang. Big shout sa Stick Barbers, Undrafted, Draft Lord, Origin, sa mga palagi nakasuporta. Shoutout sa mga pamilya namin lahat. Okay, Sa mga boss namin, big shoutout. Ayan. So, kayo, may mga single sa inyo? Single? Bugaw na natin, single. Shout sa iyo. Matutok dito pa so. Ito, yung naka-vlog. Yan. Tayo yung track namin yan. Alright, so maraming salamat. Anything else? Baka may nakalimutan kayo. This is your opportunity. Yan. Maglalabas kami ng track ng Tags, yung naka-vlog. Antayin nyo na lang siya. Saan niya i-upload? So sana supportahan nyo pa rin kami kahit sa kanila. Tsaka abangan nyo yung bago natin draft, Kunang Mumpik. Yung papala, maglalabas kami ng track. Next single, Kunang Mumpik. Sana abangan nyo, sana supportahan nyo pa rin kami ng ganong kalakas. At maraming salamat pa rin natin. Well, for those na gusto kayo, halimbawa, kunin kayo sa gigs, saan kayo pwede makontak? Pag gusto nyo sa gig, for gigs, pwede kayong kumonta kay Rads Yanes sa Facebook. At pwede rin sa oside_mafia sa Gmail. Yun. Alright. Mafia.oside. Yun. Okay, so without further ado, maraming salamat. Palakpakan po muli tayo. Yay! Thank you very much. Maraming salamat. Oside Mafia. So eto, pakinggan po natin muli our number 9 song kanina, but I can't help it to, to play it again. Here we go. Sabi mga kabisyo ba? Parang sa akin ito. Kabisyo. Nakakapoy sa akin, hindi mo nakakapoy. Nantong ba? Hindi naglalay. Alam mo yung channel na bawal yung gano'n? Hindi ka tumalaw. Ang tagal ah. Parang bawal mo.